Piyesta daw kaya sumama ako pero sana pala, hindi na lang. Ganito nagsimula ang lahat, isang simpleng imbitasyon, isang gabing dapat ay puno ng saya, tawanan at tradisyon. Ngunit sa halip, iyon ang naging simula ng isang karanasang hindi ko na kailanman makakalimutan. Gabi iyon na matanggap ko ang mensahe mula sa kaibigan kong matagal ko nang hindi nakikita. May piyesta raw sa kanilang probinsya, isang taunang selebrasyon na dinadayo ng maraming tao. Sabi niya, masaya raw, maraming pagkain, sayawan, at mga lumang tradisyon na bihira mo nang makita sa lungsod. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong makaranas ng ganitong klase ng piyesta, kaya kahit biglaan ang paanyaya, agad akong pumaya. Hindi ko alam kung excitement ba iyon o kung anumang pakiramdam na parang may bumubulong sa akin na tumuloy ako. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko pinakinggan ang kakaibang kaba na unti-unting sumisiksik sa dibdib ko habang papalapit ang araw ng biyahe. Ang probinsyang iyon ay malayo, halos 8 oras ang biyahe mula sa lungsod. Habang papalayo kami sa inday at ilaw ng syudad, unti-unting napalitan ito ng madidilim na kalsada, makakapal na puno at malamig na hangin. Sa bawat kilometro, parang mas lalong bumibigat ang paligid. May kakaibang katahimikan, yung tipong hindi ka mapakali kahit wala namang malinaw na dahilan. Pagdating namin, gabi na. Agad akong sinalubong ng mahinang ilaw mula sa mga parol at ilaw na nakasabit sa mga bahay. Naririnig ko ang tugtog mula sa plaza, masaya, buhay na buhay, parang walang anumang kakaiba. Ngunit habang papasok kami sa baryo, napansin kong kakaunti lang ang tao sa kalsada. Para bang lahat sila ay nasa iisang lugar, sa gitna ng piyesta. Normal lang yan, sabi ng kaibigan ko. Doon talaga ang punta ng lahat. Umiti ako, pilit tinatanggal ang kaba. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang mga bahay na dinaanan namin. May ilan na sarado ang mga bintana, kahit mainit, may iba namang tila walang tao, kahit may ilaw. At sa bawat hakbang ko, parang may mga matang nakatingin kahit wala naman akong nakikitang tao. Pagdating namin sa plaza, agad akong nabalot ng inday at saya. May mga batang tumatakbo, matatandang nagkukwentuhan, at mga tindang pagkain na nakahilera sa paligid. Amoy na amoy ko ang inihaw na karne, matatamis na kakanin, at iba't ibang putahe na nakakainganyo. Sa unang tingin, parang normal lang ang lahat, isang tipikal na piyesta sa probinsya. Ngunit may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad kami, napansin kong may mga taong biglang tumitigil at tumitingin sa akin. Hindi naman sila nagsasalita, pero may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mata, parang may alam sila na hindi ko alam. Sinubukan kong baliwalain iyon, iniisip na baka nailang lang sila dahil bago ako. Relax ka lang, sabi ng kaibigan ko habang inaabot sa akin ang isang baso ng inumin. Enjoy mo lang. Tumawa ako, pilit na ngumiti. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Hindi sa paligid kundi sa mismong pakiramdam ng lugar. Lumalim ang gabi at mas naging masigla ang piyesta. May sayawan sa gitna ng plaza, may mga kantahan at mas dumami ang tao. Ngunit napansin ko na may ilang bahagi ng baryo na tila iniiwasan ng lahat. Isang madilim na kalsada sa gilid ng plaza, walang ilaw, walang tao, at parang may sariling mundo na hiwalay sa kasiyahan. Anong meron doon? Tanong ko. Saglit na natahimik ang kaibigan ko. Wala, huwag ka na lang pumunta doon. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. At iyon ang lalong nagpa-curious sa akin. Habang patuloy ang kasiyahan, hindi ko maiwasang mapansin ang ilang kakaibang detalye. May mga taong tila hindi kumakain kahit may hawak na pagkain. May ilan na paulit-ulit lang ang galaw, parang nakalunod. At may isang matandang babae na kanina pa nakatingin sa akin. Hindi siya umiti, hindi siya humurap basta nakatingin lang. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Uy, okay ka lang? Tanong ng kaibigan ko. Parang may kakaiba lang. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinila niya ako palayo sa gitna ng plaza. Makinig ka, mahina niyang sabi. Hindi lahat ng nakikita mo dito tao.
Natahimik ako. Akala ko nagbibiro siya, pero seryoso ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya makasagot, biglang namatay ang ilaw sa buong paligid. Isang iglap mula sa maliwanag at masayang fiesta, naging madilim at tahimik ang lahat. Walang tugtog. Walang ingay. Tanging ang malamig na hangin at ang tunog ng mga dahon ang maririnig. At doon ko narinig isang mahina, ngunit malinaw na tunog ng paghinga, hindi mula sa tabi ko, kundi mula sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. At sa dilim, may nakita akong anyo, isang nilalang na hindi ko maipaliwanag, nakatayo sa gitna ng kalsada nakatingin diretso sa akin. Hindi ko alam kung tao ba iyon o kung anuman. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ito simpleng fiesta. At doon nagsimula ang totoong bangungot. Hindi ako agad nakagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko habang nakatitig sa anyong iyon sa dilim. Hindi ko maaninag ang mukha, pero ramdam ko ang titig nito, mabigat, malamig, at parang tumatagos hanggang sa loob ko. Sa tabi ko, biglang humigpit ang hawak ng kaibigan ko sa braso ko. "Huwag kang gagalaw," bulong niya, halos hindi ko marinig. "Huwag mo siyang titigan ng matagal." Gusto ko magtanong, pero parang nawalan ako ng boses. Ang paligid na kanina lang ay puno ng musika at tawanan, ngayon ay tila iniwan kami sa isang mundo na walang ibang tunog kundi ang sariling paghinga namin. Maya-maya, unti-unting bumalik ang ilaw, isa-isa, parang walang nangyari. Bumalik din ang ingay, ang tugtog, ang saya. Pero pagtingin ko ulit sa kalsada, wala na yung anyo. Anong nangyari? Nauutal kong tanong. Hindi agad sumagot ang kaibigan ko. Hinila niya ako palayo sa plaza, apunta sa isang mas tahimik na bahagi ng baryo. Doon, sa ilalim ng isang lumang puno, saka siya nagsalita. "Hindi ka dapat sumama dito," sabi niya, hindi na biro ang tono. "Pero nandito ka na kaya kailangan mong malaman." Ramdam kong may malalim siyang gustong sabihin, pero parang pinipili niya ang mga salitang lalabas sa bibig niya. Tuwing piyesta, patuloy niya, may mga bisita na hindi mo inaasahan. Hindi lahat ng pumupunta dito tao. Napatingin ako sa kanya, naghihintay ng paliwanag. Pero sa halip na sagutin ng diretsyo, tumingin siya sa paligid, parang may iniiwasan. "Hindi ito basta kwento lang," dagdag niya. "Matagal na itong nangyayari dito. Kahit noong bata pa kami, may mga naririnig na kaming ganito." Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Parang hindi na simpleng pananakot o biro ang lahat. May lalim, may bigat, at higit sa lahat, may katotohanan. "Ano sila?" tanong ko, halos pabulong. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa direksyon ng plaza, kung saan patuloy ang kasiyahan, parang walang kakaibang nangyari. "Mas mabuting hindi mo muna malaman," sagot niya sa huli. "Ang importante, umiwas ka. Huwag kang lalayo mag-isa. At higit sa lahat, huwag kang magpapakita ng takot." Hindi ako kumbinsido, pero wala rin akong lakas ng loob na pilitin pa siya. Kaya bumalik kami sa plaza, pilit kong binabalik ang sarili ko sa realidad na iyon ay isang simpleng piyesta lang. Ngunit hindi na iyon ganoon kasimple. Habang naglalakad kami, mas naging malinaw sa akin ang mga bagay na kanina ay hindi ko pinapansin. May mga taong tila hindi sumasayaw, pero gumagalaw sa ritmo ng tugtog. May mga bata na tumatawa, pero walang tunog ang kanilang boses. At may mga matang nakatingin lagi kahit saan ako pumunta. Napansin ko rin na ang ilang tao ay parang umiiwas sa akin. Hindi sila lumalapit at kung magkasalubong man kami, bigla silang liliko, parang may iniiwasan. "Napapansin mo na?" tanong ng kaibigan ko. Tumango ako. "Hindi ka nila kilala. Iba ka sa kanila." "Iba? Paano?" Hindi na naman siya sumagot. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tanong ko, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Payat siya, kulubot ang balat at may dalang baston. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga mata niya, matalim, parang kayang basahin ang iniisip mo.
Ikaw ang bagong dating, sabi niya, nakatingin diretso sa akin. Oo po, sagot ko, medyo nailang. Matagal niya akong tinitigan bago siya muling nagsalita. Hindi ka dapat nagpunta dito sa gabing ito. Biglang natahimik ang kaibigan ko sa tabi ko. Parang ayaw niyang marinig ang sinasabi ng matanda. Bakit po? Tanong ko. Dahil ang gabing ito hindi para sa inyo. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makapagtanong ulit, tumalikod na siya at naglakad palayo. Iniwan kami sa gitna ng mas lalong lumalalim na misteryo. Kilalang tao ba yon? Tanong ko. Matagal na siyang nandito, sagot ng kaibigan ko. At kung ano man ang alam niya, hindi niya basta-basta sinasabi. Habang lumilipas ang oras, mas lalo kong nararamdaman na may kakaibang nangyayari. Hindi lang sa paligid, kundi pati sa sarili ko. Parang mas nagiging sensitibo ang pandinig ko, mas malinaw ang bawat galaw, bawat tingin. At doon ko napansin ang isang bagay na lalo pang nagpagulo sa isip ko. Ang mga anino. Sa ilalim ng mga ilaw, dapat ay malinaw ang anino ng bawat tao. Pero may ilan na wala. Sinubukan kong huwag pansinin, pero hindi ko maiwasang mapatiti. May isang babae na dumaan sa harap ko, nakangiti, maayos ang itsura, parang normal lang. Pero nang tingnan ko ang lupa, wala siyang anino. Napaatras ako. Anong nangyayari dito? Tanong ko, halos hindi na maitago ang takot. Sinabi ko sa'yo, sagot ng kaibigan ko. Hindi lahat na nandito tao. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang bumalik sa lugar kung saan normal ang lahat. Pero parang may pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung takot ba iyon o kung may kung anong pwersa na ayaw akong paalisin. Sandali lang, sabi ng kaibigan ko. May ipapakita ako sa'yo. Bago pa ako makatanggi, hinila niya ako papunta sa madilim na kalsada na kanina pa namin iniiwasan. Dito. Tanong ko, naninginig ang boses. Tumango siya. Habang papalalim kami sa kalsada, unti-unting nawawala ang ingay ng piyesta. Napalitan nito ng katahimikan, yung uri ng katahimikan na parang may tinatagong lihim. May mga bahay sa gilid, pero karamihan ay sarado. Ang ilan ay may ilaw, pero walang tao. At sa bawat hakbang namin, parang mas lumalamig ang hangin. Dito nagsimula ang lahat, sabi ng kaibigan ko. Ano ang nagsimula? Huminto siya sa tapat ng isang lumang bahay. Sira-sira na ang bubong, madilim ang loob, at parang matagal nang walang nakatira. Dito nakatira ang pamilya na unang naka-experience nito, paliwanag niya. Ayon sa kwento, isang gabi ng piyesta rin may mga bisita silang dumating. Hindi nila kilala pero pinatuloy nila. Kinabukasan wala na ang pamilya. Napatingin ako sa bahay. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nararamdaman akong presensya. Parang may nakatingin mula sa loob. Simula noon, dagdag niya, tuwing may piyesta may mga dumarating. At may mga nawawala. Napalunok ako. At ngayon nandito ka. Biglang may kumalusko sa loob ng bahay. Pareho kaming napatingin. Unti-unting bumukas ang pinto. Walang humahawak, walang tunog basta bumukas. At mula sa loob ng dilim, may narinig kaming mahina pero malinaw na bulong. Sumama ka, naramdaman kong nanlalamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong napalingon sa kaibigan ko pero wala na siya sa tabi ko. Uy, tawag ko, naninginig ang boses. Walang sumagot. Ako na lang mag-isa sa madilim na kalsada sa harap ng bukas na pinto. At ang bulong mas lumakas. Sumama ka, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Pero may isang bagay akong sigurado, hindi ako dapat pumasok. Pero bakit parang may bahagi ng sarili ko ang gustong sumunod? Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon, nakapako sa harap ng bukas na pinto, nakikinig sa paulit-ulit na bulong na parang unti-unting pumapasok sa isip ko. Sumama ka, parang hindi na lang ito tunog na naririnig ng tenga ko. Para na itong boses sa loob ng ulo ko, malambing, mapilit, at may kakaibang bigat na hirap tanggihan.
Hindit mahina kong sabi, kahit ako mismo ay hindi sigurado kung kanino ako sumasagot. Gusto kong umatras. Gusto kong tumakbo pabalik sa plaza, sa liwanag, sa ingay ng mga tao. Pero ang mga paa ko parang hindi sumusunod. Para bang may humihila sa akin papasok, kahit pilit kong nilalabanan. Isang hakbang. Hindi ko alam kung ako ba ang gumalaw o kung may nagtulak sa akin. Dalawang hakbang. Mas lumakas ang bulong. Mas naging malinaw. Matagal ka na naming hinihintay, bigla akong napahinto. Parang may kung anong pumutok sa loob ng ulo ko. Napaatras ako ng malakas, halos matumba sa lupa. Hindi ako sasama, sigaw ko, kahit nanginginig ang boses ko. Sa isang iglap, sumara ang pinto ng malakas. Bumalik ang katahimikan. Walang bulong. Walang galaw. Para bang walang nangyari. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili ko. Pero ramdam ko, hindi pa tapos ang lahat. Parang may naiwan o may sumunod. Oy! Napalingon ako sa likod. Ang kaibigan ko, nakahabol, hingal at halatang nag-aalala. Saan ka napunta? Kanina pa kita hinahanap. Iniwan mo ako, sagot ko, may halong galit at takot. Hindi, agad niyang tanggi. Bigla ka na lang nawala sa tabi ko. Akala ko sumunod ka sa akin. Napatigil ako. Hindi ako gumalaw, ikaw ang nawala. Pareho kaming natahimik. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya. Hindi yung simpleng kaba, kundi yung takot na parang alam niyang may mali na talagang nangyayari. Hindi na tayo dapat nandito, sabi niya. Kailangan na nating umalis. Tumango ako agad. Wala na akong pakialam sa piyesta, sa saya, o sa kung anuman ang iniwan ko doon. Ang gusto ko na lang ay makaalis. Pero hindi pala ganoon kadali. Habang naglalakad kami pabalik sa plaza, napansin naming iba na ang paligid. Hindi na ito yung parehong lugar na dinaanan namin kanina. Ang mga bahay parang nag-iba ang ayos. Ang kalsada parang mas mahaba, mas madilim. Dito ba tayo dumaan? Tanong ko. Hindi ko na sigurado, sagot niya, pabulong. Sa bawat hakbang namin, parang mas lumalayo kami sa inday ng piyesta. Hanggang sa tuluyan na itong mawala. At doon nagsimula ang pangalawang takot. May naririnig ka ba? Tanong ko. Huminto siya. Mahinang yabag. Hindi lang isa, marami. Parang may mga taong sumusunod sa amin, pero kapag lumilingon kami, wala naman kaming nakikita. Bilis, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Tumakbo kami. Pero habang tumatakbo, mas lumalakas ang mga yabag. Parang papalapit ng papalapit. At may isa pang tunog, mahina pero malinaw. Tawanan. Hindi masayang tawanan kundi yung tipong may halong panunulya. Bigla kaming napahinto nang marating namin ang isang bukas na espasyo. At doon namin sila nakita. Mga tao o akala namin tao. Nakatayo sila sa gitna, tahimik, nakatingin sa amin. Ilan sa kanila ay pamilyar, mga mukha na nakita namin sa plaza. Pero ngayon, iba na ang kanilang itsura. Mas maputla. Mas malamig ang mga mata. At ang pinakakinatatakot ko, wala pa rin silang mga anino. Lumapit kayo, isang boses mula sa gitna. Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, nakangiti pero hindi umaabot sa mata ang ngiti niya. Hindi, sagot ng kaibigan ko, matigas ang boses kahit halatang natatakot. Bakit kayo natatakot? Tanong ng babae, dahan-dahang lumalapit. Hindi ba gusto niyong maranasan ang tunay na piyesta? Unti-unting lumapit ang iba. Napaatras kami. Hindi kami sasama, sabi ko, kahit nanginginig ang tuhod ko. Tumigil ang babae. Saglit siyang tumahimik bago siya muling bumiti. Pero nakapasok na kayo, biglang nag-iba ang hangin. Parang may malamig na dumaan sa pagitan namin. At sa isang iglap, nawala sila. Ano, hindi ko natapos ang sasabihin ko.
Dahil paglingon ko sa kaibigan ko, hindi na siya ang kaharap ko. Ibang mukha, parehong katawan, parehong damit, pero ibang mata. Anong ginagawa mo? Tanong ko, umatras. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin, walang emosyon. Sumama ka na, sabi niya, pero hindi iyon ang boses ng kaibigan ko. Mas malalim, mas malamig. Hindi ikaw yan, bulong ko. Dahan-dahan siyang humiti. Matagal na akong nandito. Napaatras ako ng tuluyan at tumakbo ng walang direksyon. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ulit ang bulong. Sumama ka, hindi ka na makakaalis, dito ka na, parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Napahinto ako nang makita ko ang isang ilaw sa malayo. Ang plaza. Tumakbo ako papunta doon, umaasang makabalik sa normal. At pagdating ko nandun pa rin ang fiesta. Masaya. Maingay. Parang walang nangyari. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako sigurado kung alin ang totoo. Habang nakatayo ako sa gilid, may isang batang lalaki ang lumapit sa akin. Tito, sabi niya, bagong salta ka nun. Tumango ako, wala nang lakas magsalita. Umiti siya. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Alam mo ba, dagdag niya, hindi lahat ng pumapasok dito nakakalabas. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa likod ko. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko nakita ang sarili ko. Nakatayo sa gitna ng plaza. Nakatingin sa akin. Mumingiti. At doon ko naramdaman, hindi lang ako ang naliligaw. Parang may pumalip na. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung sino sa amin ang totoo. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang ako sa sarili ko, o kung sino man iyon na nakatayo sa gitna ng plaza, tila walang kahit anong iniisip kundi ang pagmasdan ako. Parehong mukha, parehong galaw ng paghinga, pero magkaiba ang pakiramdam. Kung ako ay puno ng takot, siya naman ay tila kampante parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Unti-unti siyang lumapit. At sa bawat hakbang niya, parang humihina ang paligid. Ang ingay ng piyesta, ang tugtog, ang tawanan, nawawala, parang inilulubog sa malalim na tubig. Ang mga tao sa paligid ay tumigil. Hindi na sila gumagalaw. Hindi na sila nagsasalita. Lahat sila nakatingin sa amin. Sa akin. Hindi ka dapat bumalik, sabi ng kapareho ko, mahina pero malinaw. Pero nandito ka na kaya hindi ka na makakaalis. Umatras ako, nanginginig ang tuhod. Hindi ito totoo, bulong ko. Hindi ito pwedeng mangyari kung gumiti siya, mas malapad, mas malamig. Matagal ka nang nandito, sagot niya. Ngayon mo lang napansin. Parang may pumutok sa loob ng ulo ko. Mga alaala, hindi ko alam kung akin ba o hindi ang biglang pumasok. Mga eksena ng parehong lugar pero ibang gabi. Ibang ako. Nakangiti. Sumasama sa mga taong wala ring anino. Hindi napailing ako, pilit tinatanggal ang mga imaheng iyon. Hindi ako yan. Sigurado ka, tanong niya, sabay turo sa likod ko. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko nakita ang mga tao sa plaza unti-unting nagbabago. Ang kanilang mga mukha ay parang natutunaw sa anino. Ang mga mata nila ay nagiging mas malalim, mas madilim. At ang kanilang mga ngiti pare-pareho. Parehong ngiti ng kaharap ko ngayon. Napaatas ako, pero may bumangga sa likod ko. Paglingon ko, isang matandang babae, yung kanina ko pa napapansin, ang nakatayo sa likod ko. Malapit. Sobrang lapit. Kanina ka pa namin pinagmamasdan, bulong niya. Akala namin hindi ka sasama, gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na tunog. Parang pinipigilan ng hangin ang boses ko.
Hindi ako sasama, pilit kong sabi kahit mahina. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga ngiti nawala. Napalitan ng seryosong titig. At sa isang iglap, sabay-sabay silang lumapit. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta tumatakbo lang ako, pilit na iniiwasan ang mga kamay na halos sumagi sa akin. Ang plaza na kanina ay puno ng saya, ngayon ay parang isang bitag, walang malinaw na daan palabas. Walang lalabas, narinig ko ang boses mula sa lahat ng direksyon. Walang tatakas, mas bumilis ang takbo ko. Pumasok ako sa isang eskinita, umaasang makakaiwas. Pero paglabas ko sa kabilang dulo, plaza pa rin. Parehong ilaw. Parehong mga tao. Parehong bangungot. Napahinto ako, hingal na hingal. Hindi na ako sigurado kung ilang beses na akong umikot. Parang paulit-ulit lang ang lahat, walang simula, walang katapusan. Pagod ka na. Napalingon ako. Nandun ulit siya, ang kapareho ko. Nakaupo sa isang bangko, parang matagal na akong hinihintay. Hindi mo kailangang tumakbo, sabi niya. Dahil kahit saan ka pumunta dito ka rin babalik. Bakit? Tanong ko, halos mawala na ng pag-asa. Ano ba ang gusto ninyo? Tumayo siya. Atin, sagot niya. Gusto namin na maging parte ka. Hindi ako sasama sa inyo, sigaw ko. Tumawa siya, mahina pero puno ng panunulya. Wala ka ng pagpipilian. Unti-unti siyang lumapit habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang bumuo ng bilog. Isang bilog na unti-unting sumisikip. Tuwing piyesta, patuloy niya may isang pinipili. Isang papalit. Isang mananatili. Nanlaki ang mata ko. Papalit saan? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa langit na ngayon ay hindi ko na maanina. Wala ng mga bituin. Wala ng buwan. Puro dilim. At kung sino ang napili, dagdag niya, hindi na makakabalik. Naramdaman kong nanalamig ang buong katawan ko. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang biglang may humawak sa paa ko. Pagtingin ko, may mga kamay na lumalabas mula sa lupa, mapuputla, mahahaba ang daliri, at unti-unting kumakapit sa akin. Hindi, sigaw ko, pilit ko makawala. Pero habang pilit kong inaalis ang mga kamay, mas dumadami sila. At ang bilog ng mga tao mas sumisikip. Bitawan ninyo ako, sigaw ko. Sumama ka na, sabay-sabay nilang bulong. Hindi. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Tumakbo ka. Isang pamilyar na boses. Napalingon ako, ang kaibigan ko. Tunay na siya. Nakatayo sa gilid, hinihila ang isa sa mga taong nakapaligid, pilit gumagawa ng daan. Dito, sigaw niya. Hindi ko na inisip kung paano o bakit, basta sumunod ako. Pilit kong hinila ang sarili ko mula sa mga kamay hanggang sa tuluyan akong makawala. Tumakbo ako papunta sa kanya. At sa wakas, nahawakan ko ulit ang kamay niya. Bilis, sabi niya. Sabay kaming tumakbo, tinatahak ang isang makitid na daan na hindi ko maalalang nakita ko kanina. Sa likod namin, naririnig ko ang mga yabag. At ang bulong, mas malakas, mas galit. Hindi pa tapos, babalik ka, hindi ka pa sa amin, hindi kami huminto. Hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng baryo na tila hindi apektado ng kung anumang nangyayari. Tahimik. Normal. Parang walang piyesta. Napahinto kami, parehong hingal na hingal. Ano-ano iyon? Tanong ko. Hindi agad sumagot ang kaibigan ko. Nakatingin lang siya sa likod, sa direksyon ng plaza. Akala ko't mahina niyang sabi, hindi ka na makakabalik. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. May mga nawawala dito tuwing piyesta, sagot niya. At may mga bumabalik pero hindi na sila pareho. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingin sa akin.
At doon ko nakita may kakaiba sa mga mata niya. Hindi ko alam kung ilaw lang ba o kung ano pero saglit, parang nag-iba. Parang hindi na siya sigurado kung ako pa ba ang kasama niya. At sa sandaling iyon, may bumalik na bulong sa tenga ko, mahina, halos hindi marinig. Hindi pa tapos, hindi ako makapagsalita agad matapos niyang sabihin iyon. Nakatingin lang ako sa kanya, pilit inuunawa kung ano ang ibig niyang ipahiwati. Pero mas lalo lang akong kinabahan nang mapansin kong hindi siya kumukurap at ang mga mata niya parang may kakaibang kinang na hindi ko nakita noon. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Huminga siya ng malalim pero hindi niya agad ako sinagot. Sa halip, tumingin siya sa paligid, parang tinitiyak kung may nakakarinig. Hindi lahat ng nakakalabas dito tunay na nakakalabas, mahina niyang sabi. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Sobrang lapit na halos maramdaman ko na ang hininga niya. May mga nakakalabas sa piyesta, dagdag niya, pero may naiiwan. Hindi ko maintindihan, bigla siyang napangiti, pero hindi iyon ang itingkilala ko. Dahil hindi ikaw ang dapat makaalis. Parang tumigil ang mundo ko. Ano? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang balikat ko at doon ko naramdaman malamig. Hindi normal na lamig. Parang walang buhay. Kanina pa kita pinagmamasdan, sabi niya. Simula nung pumasok ka dito. Umatras ako. Hindi ikaw yan, tumawa siya. Mahina, pero sapat para lalong magulo ang isip ko. Ako pa rin ito, sagot niya. Pero hindi na tulad ng dati. Napailing ako, pilit tinatanggap ang nangyayari. Pero may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko, yung sinabi niya kanina. May naiiwan. At kung may naiiwan, bulong ko, may pumapalit. Hindi siya sumagot. Pero sapat na ang katahimikan niya para masagot ang tanong ko. Biglang pumalik sa isip ko ang nakita ko kanina, yung sarili ko sa plaza. Mumingiti. Nakatayo. Parang siya ang tunay. Napaatras ako, halos matumba. Hindi pwede, sagot niya. At nangyayari na. Unti-unti siyang lumapit muli habang ako ay paatras ng paatras. Hindi mo ba napapansin? Tanong niya. Simula nung pumasok ka dito, may mga bagay nang nagbabago. Napahinto ako. Anong mga bagay? Yung mga alaala mo, sagot niya. Yung pakiramdam mo. Yung sarili mo. Bigla akong natahimik. Dahil totoo. May mga sandali kanina na parang hindi ako sigurado kung ano ang totoo. May mga alaala na hindi ko alam kung akin ba o hindi. At higit sa lahat, yung pakiramdam na parang may bahagi ng sarili ko ang naiwan kung saan. Hindi ko na alam kung sino ako, bulong ko. Ngumiti siya. Dahil hinahati ka na. Parang may kumirot sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Dalawa kayo ngayon, sagot niya. Yung isa nandun sa loob. Yung isa nandito. Hindi napailing ako. Hindi pwede iyon pero nangyayari na, ulit niya. At kapag natapos na ang piyesta, kuminto siya. Anong mangyayari? Tanong ko, nanginginig. Tumingin siya diretso sa mata ko. Isa na lang ang matitira. Tahimik. Mabigat. Hindi ko alam kung paano huminga. Hindi ako papayag, sabi ko, kahit mahina. Tumawa siya. Akala mo may pagpipilian ka pa. Biglang may narinig kaming yabag. Pareho kaming napalingon. Mula sa madilim na bahagi ng baryo may paparating. Isang grupo ng mga tao. O kung ano man sila. At sa gitna nila siya. Yung kapareho ko. Pero ngayon, mas malinaw ko na siyang nakikita. Mas maayos ang tindig. Mas kampante ang galaw. At ang ngiti niya, hindi na nakakatakot. Kundi pamilyar. Parang iyon ang totoong ako. Siya na, bulong ng kasama ko.
Yung papalit sa'yo. Naramdaman kong nanalamig ang buong katawan ko. Hindi umatras ako. Hindi ako papayag pero habang papalapit siya, may kakaiba akong nararamdaman. Parang hinihila ako. Hindi palabas, kundi papunta sa kanya. Halika na, sabi ng kapareho ko, malumanay ang boses. Pagod ka na, di ba? Hindi pilit kong sabi. Hindi mo na kailangang lumaban, dagdag niya. Ako na ang bahala sa lahat. Sa likod niya, ang mga tao ay nakatingin lang, tahimik, naghihintay. At ikaw, tanong ko sa kasama ko. Anong mangyayari sa'yo? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, umiti lang siya, malungkot. Gaya ng iba, sagot niya. Mawawala. Bigla akong napatingin sa kanya. Hindi kita iiwan, pero bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang bigat sa katawan ko. Parang unti-unti akong hinihila pababa. Parang nawawala ang lakas ko. Hindi mo na kayang labanan, sabi ng kapareho ko. Dahil bahagi ka na nito. Unti-unti akong napaluhod. Hindi ko na maigalaw ang mga paa ko. At sa bawat segundo, parang mas lumalapit siya. Mas lumalapit ang katapusan. Hindi pa tapos bulong ko, pilit kumakapit sa natitirang lakas. Umiti siya. Para sa'yo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. At sa sandaling magdidikit na ang mga daliri namin, biglang may sumigaw mula sa likod. Tumigil ka. Napalingon kaming lahat. Isang matandang lalaki, yung nakita ko kanina. Nakatingin siya sa amin, seryoso. Hindi pa siya sa inyo, sabi niya. Natahimik ang lahat. May kulang pa, dagdag niya. Napakunat ang noo ng kapareho ko. Anong kulang? Tumingin ang matanda sa akin. Atin siyang tinanggap pero hindi pa siya pumapayag. Biglang nagbago ang hangin. Parang may bagong tensyon na pumasok. Kung ganoon, sabi ng kapareho ko, pipilitin natin. Unti-unti siyang humiti ulit, mas malamig, mas mapanganib. At doon ko na-realize hindi pa pala ito ang pinakamasamang mangyayari. Dahil kung hanggang ngayon ay may bahagi pa akong lumalaban ano ang mangyayari kapag tuluyan na akong sumuko. At ikaw, kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba kahit unti-unti ka nang nawawala? O hahayaan mong may pumalit sa'yo para lang matapos na ang lahat? Sa tingin mo ba makakaligtas pa ako? O isa na lang akong alaala na unti-unting mabubura sa isang piyestang hindi naman talaga para sa mga tao. Hindi ko alam kung saan ko hugutin ang natitirang lakas ko, pero malinaw sa akin ang isang bagay, kung hahayaan ko na lang ito, tuluyan na akong mawawala. Hindi lang basta mawawala mapapalitan. At ang mas masakit, walang makakaalam. Nakatingin sa akin ang kapareho ko, ilang hakbang na lang ang pagitan namin. Sa likod niya, ang mga nilalang na kanina ay nag-aanyaya, ngayon ay tahimik na saksi, parang naghihintay kung sino ang mananatili. Atin siyang tinanggap pero hindi pa siya pumapayag. Bumalik sa isip ko ang sinabi ng matandang lalaki. Parang iyon lang ang tanging sandata ko sa gitna ng lahat ng ito. Hindi pa ako pumapayag, bulong ko, pilit inaangat ang sarili ko mula sa pagkakaluhod. Tumigil siya. Bahagya lang, pero sapat para maramdaman kung may epekto ang sinabi ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pumikit ako at pilit inalala ang lahat, kung sino ako bago ang gabing ito. Hindi ang piyesta, hindi ang baryo, kundi ang totoong buhay ko. Yung mga simpleng bagay, yung unang sip ng mainit na kape sa umaga, yung ine na sasakyan sa lungsod, yung mga kaibigan kong walang kaalam-alam kung nasaan ako ngayon. At higit sa lahat, yung pakiramdam na ako ay ako. Hindi ninyo ako makukuha, bulong ko, habang mas lalo kong pinipilit kumapit sa mga alaala. Biglang nagbago ang paligid. Ang lupa sa ilalim ko ay parang gumalaw. Ang hangin ay naging mas malamig, mas mabigat. At ang mga anino parang nabuhay. Anong ginagawa mo? Tanong ng kapareho ko. Ngayon ay may halong pagkainis ang boses.
Hindi ako sumagot. Sa halip, pilit kong pinanatili ang mga alaala sa isip ko, kahit parang may humihila sa kanila palayo. At doon ko naramdaman may lumalaban. Hindi lang ako. Parang may bahagi ng sarili ko na kanina pa nakakulong na ngayon ay pilit ko makawala. Hindi ka pwedeng umalis, sigaw ng isa sa mga nilalang sa paligid. Biglang nag-ingay ang buong lugar. Ang katahimikan ay napalitan ng sabay-sabay na bulong, galit, desperado, at puno ng pananakot. Mananatili ka. Pinili ka na. Wala ka nang babalikan. Napapikit ako ng mas mariin. Meron, sagot ko, kahit hindi ko alam kung kanino ako nakikipag-usap. May babalikan ako. Sa isang iglap, parang may sumabog na liwanag sa loob ng isip ko. At nakita ko ang sarili ko. Hindi yung kaharap ko, kundi yung isa pang ako, nakapako sa gitna ng plaza, nakangiti, pero ang mga mata parang humihingi ng tulong. Ilabas mo ako at bulong niya. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ikaw ang dapat nandyan, sabi ko. Hindi rin ikaw ang dapat nandito, sagot niya. Sandaling natahimik ang lahat. Parang may nagbago. At doon ko naintindihan, hindi lang ako ang lumalaban. Pareho kami. Pareho kaming ayaw mapalitan. At ibig sabihin nun isa sa amin ang kailangang mawala. Bigla akong napamulat. Ang kapareho ko ay nasa harap ko na, halos abot kamay. Tapusin na natin ito, sabi niya. Hindi na ako umatras. Sa halip, tumayo ako, kahit nanginginig, kahit pakiramdam ko ay babagsak ako anumang oras. Hindi ako ang mawawala, sabi ko. Mumiti siya. Tingnan natin. At sa unang pagkakataon, siya ang umatake. Bigla niyang hinawakan ang braso ko, malakas, malamig, at parang may humihigop ng lakas ko. Napangiwi ako, pero hindi ako bumitaw. Hinawakan ko rin siya. At sa sandaling magkadikit ang mga kamay namin, biglang nagbago ang lahat. Parang nahati ang mundo. Isang bahagi, ang madilim na baryo, ang mga nilalang, ang piyesta. Isang bahagi, ang alaala ko, ang totoong mundo. At nasa gitna kami. Naglalaban. Hindi pisikal. Kundi kung sino ang mas malakas kumapit sa kung sino siya. Naramdaman ko ang pagpasok ng mga alaala niya, mga gabing paulit-ulit, mga taong nawawala, mga mukhang napapalitan. Hindi siya basta nilalang. Isa rin siyang biktima. Matagal na. At ngayon ako naman. Sumuko ka na, bulong niya. Mas madali. Hindi, sagot ko. Dahil hindi ako ikaw. Mas humigpit ang hawak ko. At pilit kong itinulak ang lahat ng alaala ko, lahat ng dahilan kung bakit kailangan kong makabalik. Hindi ako dito nababagay, sigaw ko. At sa isang iglap may bumitaw. Hindi ko alam kung sino. Biglang bumalik ang lahat. Ang ilaw. Ang ingay. Ang piyesta. Napahiga ako sa lupa, hingal na hingal. Sandaling hindi ko alam kung nasaan ako. Hanggang sa marinig ko ang boses, "Uy, ayos ka lang." Napamulat ako. Mga tao, normal. May mga anino. May ingay. May tugtog. Parang walang nangyari. Dahan-dahan akong bumangon. Nasaan ako? Tanong ko. Sa plaza, sagot ng isang lalaki. Bigla ka na lang bumagsak. Napatingin ako sa paligid. Pareho pa rin ang lugar. Pero iba na ang pakiramdam. Parang normal. Nasaan yung kaibigan ko? Tanong ko. Nagkatinginan sila. Anong kaibigan? Napatigil ako. Yung kasama ko kanina, umiling sila. Mag-isa ka lang dumating dito. Nanlaki ang mata ko. Hindi pwedeng, hindi, bulong ko. Kasama ko siya, pero habang pilit kong inaalala, wala akong maalala. Parang wala talaga. Parang hindi siya umiral. Bigla akong napatingin sa kamay ko. May bakas.
Parang may hinawakan ako o may humawak sa akin. At doon ko napansin ang anino ko. Nandun. Pero hindi siya gumagalaw kasabay ko. Dahan-dahan akong umatras. Sinubukan kong igalo ang kamay ko. Gumalaw ako. Pero ang anino ko bahagyang nahuli. At sa isang sandali, tila bumiti ito. Nanlamig ang buong katawan ko. Bigla kong naalala ang sinabi, may mga nakakalabas pero hindi na sila pareho. Napatingin ako sa paligid. Masaya ang lahat. Normal. Pero ako hindi na sigurado. Dahil kahit nakalabas ako, hindi ko alam kung ako pa rin ba ang tunay. O kung may naiwan sa loob na unti-unting papalit. At ngayon kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, paano mo malalaman kung ikaw pa rin ang ikaw? Hindi ako agad umalis ng plaza. Nakaupo lang ako sa gilid, pinipilit intindihin ang lahat ng nangyari o kung ano man ang naaalala ko. Sa paligid ko, tuloy ang piyesta. May sayawan, may tawanan, may mga batang naglalaro na parang walang kakaiba. Kung hindi dahil sa nararamdaman ko, iisipin kong panaginip lang ang lahat. Pero hindi ito panaginip. Dahil bawat galaw ko, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may kulang o may sobra. Hindi ko alam kung alin. Pinilit kong alalahanin kung paano ako napunta doon. Naalala ko ang imbitasyon, ang biyahe, ang pagdating sa baryo. Pero pagdating sa kaibigan ko, wala. Blanco. Parang may bahagi ng alaala ko na binura. At iyon ang pinaka-nakakatakot. Uy, iho, okay ka na ba? Napalingon ako. Isang matandang babae ang nakatayo sa tabi ko. Hindi ko siya napansin na lumapit. Oo po, sagot ko kahit hindi sigurado. Matagal niya akong tinitigan. Hindi tulad ng ibang tao sa paligid, ang tingin niya ay parang may alam. Hindi lahat ng nangyayari sa gabing ito ay para sa lahat, sabi niya, mahina. Hindi ako sumagot. Pero naramdaman kong parang may gustong lumabas na tanong sa loob ko. May nawala sa'yo, hindi ba? Dagdag niya. Nanlaki ang mata ko. Paano niyo, hindi niya ako pinatapos? Umiti lang siya, hindi nakakatakot, pero hindi rin nakakapanatag. Hindi mo na kailangang hanapin, sabi niya. Dahil minsan, ang mga nawawala hindi na talaga dapat bumalik. Tumayo siya at naglakad palayo. Iniwan ako sa gitna ng mas lalong gumugulong na isip ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya o hindi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako pwedeng manatili pa doon. Umalis ako sa plaza nang hindi na lumilingon. Hindi ko na hinanap ang sinumang kakilala. Hindi ko na pinilit alalahanin ang mga nawawala sa isip ko. Ang gusto ko na lang ay makalayo. Makalabas at makalimot. Pagdating ko sa terminal ng bus, parang normal na ulit ang lahat. May mga tao, may ingay, may mga sasakyang umaalis at dumarating. Walang bakas na kung ano mang kababalaghan ang nangyari sa baryo. Sumakay ako ng unang bus na paalis. Habang umaandar ito, tumingin ako sa bintana. Unti-unting lumalayo ang baryo, ang ilaw, ang plaza, ang mga anino. At sa unang pagkakataon mula kanina, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko tapos na. Akala ko nakaligtas na ako. Pero mali ako. Dahil habang nasa biyahe, napansin ko ang isang bagay. Ang refleksyon ko sa salamin ng bintana. Normal sa una. Pero habang tinititigan ko parang may kakaiba. Hindi eksaktong sumasabay ang galaw. Bahagyang nahuli. At minsan, hindi tumutugma ang ekspresyon. Napakurap ako, pilit binabaliwala. Pagod lang to, bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi mawala ang pakiramdam na may mali. Pagdating ko sa lungsod, diretso akong umuwi. Wala na akong ibang ginawa kundi maligo, humiga at subukang matulog. Pero hindi ako makatulog. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik ang mga imahe. Yung plaza, yung mga taong walang anino,
at yung sarili ko na nakangiti. Napamulat ako, pawis na pawis. At doon ko napansin, may tunog. Mahina. Parang bulong. Hindi pa tapos na palingon ako sa paligid ng kwarto. Walang tao. Tahimik. Pero malinaw kong narinig. Napaupo ako, pilit pinapakalma ang sarili. Imagination lang to, sabi ko. Pero hindi ako kumbinsido. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Dahan-dahan. Parang may takot akong makita ang nasa loob. At nang humarap ako, nandun ako. Normal. Pareho. Walang kakaiba. Huminga ako ng maluwag. Okay, bulong ko. Okay na, pero bago pa ako makalayo, kumurap ang reflection ko. Hindi kasabay ko. Napatigil ako. Dahan-dahan kong tinaas ang kamay ko. Gumalaw ako. Pero ang refleksyon nahuli. At pagkatapos, umiti. Hindi ko iyon ginawa. Bigla akong napaatras. Hindi, bulong ko. Pero mas lalong lumapad ang ngiti ng refleksyon ko. At doon ko narinig ulit, akala mo ba tapos na? Napailing ako, pilit tinatakpan ang tenga ko. Hindi ito totoo, bumalik ka, mas lumakas ang boses. May kulang pa ang napaupo ako sa sahig, naninginig. Anong kulang? Sigaw ko. Tahimik. Saglit. At pagkatapos, isang sagot. Ikaw. Nanlaki ang mata ko. Hindi nandito na ako, bahagi ka lang. Parang may sumikip sa dibdib ko. Hindi pwede, pero sa loob-loob ko, may bahagi na naniniwala. Dahil simula pa lang may mali na. May nawala. At may pumalit. At kahit nakabalik ako, hindi ko na alam kung alin ang naiwan. Lumipas ang mga araw, pilit kong binabaliwala ang lahat. Pumasok ako sa trabaho, nakipag-usap sa mga tao, ngumiti kahit hindi ko na sigurado kung totoo pa ba ang nararamdaman ko. Pero hindi ako tinantanan. Sa tuwing mag-iisa ako, naririnig ko ang bulong. Sa tuwing titingin ako sa salamin, sandaling hindi ko makilala ang sarili ko. At sa tuwing matutulog ako, nanaginip ako ng parehong lugar. Ang piyesta. At sa bawat panaginip mas lumalapit ako sa gitna. Mas lumalapit sa kanya. Hanggang sa isang gabi hindi na ako nagising agad. Sa panaginip nandun ako ulit. Sa plaza. Mas maliwanag. Mas buhay. At sa gitna nakatayo siya. Yung kapareho ko. Humiti siya. Oras na. Napaatras ako. Hindi ako babalik, tumawa siya. Hindi ka na umalis. Naramdaman kong nanalamig ang paligid. At ang naiwan dito, dagdag niya, siya ang totoong ikaw. Napatingin ako sa sarili ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung sino ang nagsasalita. Kung sino ang gumagalaw. Kung sino ang tunay. Bigla akong napamulat. Hingal. Pawis na pawis. Umaga na. Tahimik ang kwarto. Normal. Pero iba na ang pakiramdam. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa salamin. Hindi ko alam kung anong aasahan ko. Pero kailangan kong makita. Huminga ako ng malalim. At tumingin. Nandun ako. Tahimik. Walang ngiti. Walang galaw. Normal. Sandali akong nakahinga ng maluwag. Hanggang sa kumurap siya. Hindi kasabay ko. At sa likod niya, sa loob ng salamin, may mga ilaw. Mga parol. At mga taong nakatayo nakatingin sa akin. Dahan-dahan silang umiti. At sabay-sabay nilang ibinulong, babalik ka, napaatras ako. Pero hindi ako makasigaw. Dahil sa sandaling iyon naintindihan ko na. Hindi ito natapos. Hindi ito matatapos. Dahil ang piyesta hindi lang lugar. Isa itong bagay na sumasama. At kahit saan ka pumunta, kung napili ka, hahanapin ka nito.
At ikaw kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, maniniwala ka ba na nakaligtas ka? O baka katulad ko bahagi ka na rin ito? I-comment mo kung ano sa tingin mo ang nangyari at kung gusto mong malaman kung ano pa ang susunod, baka hindi pa ito ang huli.